The media scandal. Kinabukasan kumalat ang balita. Lumabas sa isang online gossip site ang headline. Mrs. Velasquez, nakipag-away sa rumored mistress ni Santino Velasquez. May kasamang blurry photos ni Bella at Celeste sa hallway ng kumpanya. Lahat ng comments online, hati. May kumakampi kay Bella, may kumakampi kay Celeste. Sa mansyon, hawak ni Bella ang tablet, binabasa ang mga comments. Kawawa naman si legal wife. Lumaban ka, Ate Bella. Isa pang comment. Sino ba si Bella? Mukha namang wala siyang chemistry kay Santino. Napaluha si Bella. Inilapag niya ang tablet. Pumasok si Manang Lita dalang juice. Ma'am Bella, huwag niyo na pong basahin yan. Mababait po ang puso ng tao. Basta, makita nilang lumalaban ka. Ngumiti si Bella kahit naiiyak. Gabi, dumating si Santino sa mansyon. Umakyat siya sa kwarto. Nakita niya si Bella, nakaupo sa kama, nakapajama, nakatulala. Lumapit siya. Bella, we need to talk. Wala na tayong dapat pag-usapan. Don't believe everything you see. Paano ako maniniwala kung wala kang ginagawa para ipakita na akong mahal mo? Hinawakan ni Santino ang kamay niya. Pinilit niyang alisin ito. Hindi mo na iniintindihan. I'm protecting you. Hindi ko kailangan ng proteksyon. Ang kailangan ko, asawa. Asawang nandyan para sa akin. Tinitigan ni Santino si Bella. Sa unang pagkakataon, may bakas ng sakit sa mga mata niya. Hindi ito ganun kadali. Kung hindi madali, huwag mo akong hawakan. Tumayo si Bella. Kinuha ang overnight bag. Tumingin siya kay Santino, punong-puno ng sakit ang mga mata. Aalis muna ako. Kailangan ko ng oras para sa sarili ko. Bella, please. Huwag mo kong pigilan. Lumabas si Bella. Naiwan si Santino. Hindi makagalaw. Pinikit niya ang mga mata niya. Tila pinipigilang pumatak ang luha. Sa condo ni Grace. Nag-check-in muna si Bella sa condo ni Grace. Nasa balcony sila. Nagkakape. Si Bella nakatingin lang sa city lights. Anong plano mo, Bella? Hindi ako susuko, Grace. Pero kailangan kong bumuo ng sarili kong lakas. Gusto kong ipakita kay Santino na hindi ako basta babae lang na magpapatalo. Paano mo gagawin yun? Ngumiti si Bella. Mapait, pero matapang. Papasukin ko ang mundo niya. The business world. Gusto kong maramdaman ni Santino na karapat-dapat akong katabi niya. Hindi lang sa pangalan, kundi sa lahat. Umaga. Maaga nagising si Bella. Nakaupo siya sa sopa ng condo ni Grace. Nakasuot ng white robe. Nakahawak sa tasa ng kape. Puno ng eyebags ang mata niya. Pero matalim ang tingin. Naglakad si Grace palabas ng kwarto. Nakasuot ng oversized shirt. Hindi ka ba natulog, Bella? Hindi ko kayang matulog habang alam kong may babae sa pagitan namin ni Santino. Umupo si Grace sa tabi niya. Kinuha ang kape ni Bella at siya na ang uminom. So, anong balak mo, ha? Babalik ako sa kumpanya. Magtatrabaho ako mismo sa Velasquez Group. Hindi na ako pwedeng maging trophy wife lang. Ha? Alam mong hindi ka gusto ng mga tao roon. Lalo na si Celeste. Lalamunin ka nila ng buhay. Hindi na ako yung Bella na basta tahimik. I have to prove myself. Napatingin si Grace. Kita sa mga mata niya na kahit natatakot siya para kay Bella, humahanga rin siya sa tapang ng kaibigan. Samantalang sa mansyon, nakaupo si Santino sa harap ng dining table. Suot ang puting polo. Walang gana kumain. Pumasok si Manang Lita. Tahimik, dala ang kape. Sir Santino, hindi po ba niyo susunduin si Ma'am Bella? Hindi ko siya pwedeng pilitin bumalik. Pero sir, mahal niyo po siya, hindi ba? Napayuko si Santino. Napapikit siya ng mahigpit. Tila pinipigilang umiyak. Complicated, Mana. May mga bagay na hindi ko pwedeng sabihin kay Bella. Hindi niya pa kaya malaman. Lumapit si Manang Lita. Marahang pinisil ang balikat niya. Hindi niyo po alam kung gaano katapang si Ma'am Bella. Baka mas kaya niya kesa iniisip niyo. Lumipas ang 3 araw.
Pumasok si Bella sa Velasquez Group na nakasuot ng royal blue power suit, straight cut trousers at black heels. Sobrang elegant at fierce ang dating niya. Lahat ng empleyado na tulala nang makita siya. Bumulong ang dalawang staff sa reception. Si Ma'am Bella ba yun? Ang tapang ng dating. Parang CEO ang dating niya. Grabe. Dumiretso si Bella sa elevator. Paglabas niya sa executive floor, nakita niya si Celeste na nakatayo sa hallway. Nakikipag-usap sa ilang lalaki. Nagulat si Celeste nang makita si Bella. Oh, anong ginagawa mo rito, Mrs. Velasquez? Nakalimutan mo na bang hindi ka empleyado dito? I'm here to work. Effective today. I'll be joining the Business Development Division. Diretso na ako kina Mr. Romero. Work? Bakit? Para saan? Para mapansin ka ni Santino? Lumapit si Bella hanggang halos magdikit ang mukha nila. Nagtaas siya ng kilay. Bakit, Celeste? Natatakot kang baka matalo kita sa sarili mong larangan? Hindi nakasagot si Celeste. Nanigas ang panga niya. Tinalikuran siya ni Bella at dire-diretsyong naglakad papunta sa opisina ng Head of Business Development, si Mr. Romero. Meeting with Mr. Romero. Sa loob ng opisina, nagulat si Mr. Romero, isang matandang gentleman na mataas ang respeto sa kumpanya. Ma'am Bella, anong maipaglilingkod ko sa inyo? Gusto kong magsimula bilang staff sa business development. Walang special treatment. Gusto kong matutunan lahat ng ginagawa niyo. Pero ma'am, asawa po kayo ni Mr. Velasquez. Hindi na po niyo kailangan pumasok dito. Mas kailangan ko to, kesa sa tingin ng kahit sino. Please, Mr. Romero, bigyan niyo ako ng chance. Tinitigan ni Mr. Romero si Bella. Kita niya sa mga mata nito na hindi ito nagbibiro. Very well. Welcome to the team, Mrs. Velasquez. Lumabas si Celeste mula sa boardroom. Hawak ang cellphone. Kausap ang kaibigan. Alam mo bang pumasok si Bella dito para magtrabaho? Hindi ko siya pwedeng hayaan. Anong balak mo? Napangiti ng malademonyo si Celeste. I'll make sure she fails sa trabaho. Wala siyang laban sa akin. I'll destroy her career before it even starts. Binigyan agad si Bella ng task. Gumawa ng feasibility study para sa isang bagong resort project. Binigyan siya ni Mr. Romero ng research materials. Sinimulan niyang basahin lahat. Lumapit ang isang junior staff, si Leia. Nahihiyang ibinigay ang files. Ma'am Bella, ito po yung mga data. Pasensya na po kung magulo. Thank you, Leia. Walang ma'am sa akin. Bella lang. Nagulat ang lahat. Parang mas lalo silang humanga kay Bella. Pumasok si Santino sa opisina niya, dala ang isang folder. Tinawag niya ang sekretary. Asan si Celeste? Sir, si Mrs. Velasquez po. Nasa business development na po. Natigilan si Santino. Napatingin siya sa sekretary. Hindi makapaniwala. Bella is working here? Bakit walang nagsabi sa akin? Lumabas agad si Santino, papunta kay Mr. Romero. Naglalakad si Bella palabas ng office ni Mr. Romero. Hawak ang mga documents. Biglang humarang si Santino. Suot niya ang dark suit. Halatang galit at naguguluhan. Anong ginagawa mo rito, Bella? Nagtatrabaho. O gusto mong bumalik ako sa mansyon? Maghintay kung kailan mo ako dadalawin? Hindi mo na kailangan magtrabaho. Mali. Kailangan ko. Gusto kong patunayan na hindi ako babaeng basta iiwan mo sa isang tabi. Hinawakan ni Santino ang braso niya, pero mabilis na kumawala si Bella. Huwag mo akong hawakan, kung hindi mo kayang panindigan. Tinalikuran niya si Santino at naglakad palayo. Naiwan si Santino, nakatulala. Tila ngayon lang niya nakita ang totoong tapang ni Bella. Sa Velasquez Group, gossip spreads. Mabilis kumalat sa Velasquez Group ang balita na nagtatrabaho na si Bella sa kumpanya. Maraming empleyadong nag-uusap-usap habang nagkakape. Grabe, totoo nga raw. Si Mrs. Velasquez nasa business development na. Di ba sosyalera lang siya? Baka naman after 2 days, mag-quit din. Pero maganda si Ma'am Bella. Mas klase siya kaysa kay Celeste. Sa kabilang banda sa loob ng isang conference room, kasama ni Celeste ang ilang senior managers.
Tahimik siya, nakatitig sa laptop. Ilang segundo itinumba niya ang ballpen niya sa mesa. Halatang iritado. Hindi pwedeng basta-basta si Bella sa loob ng kumpanya. She's a distraction. But ma'am, employees seems to like her. They'll hate her soon enough. Nagpupuyat si Bella gabi-gabi. Nagsusulat ng feasibility report. Nagpupuno siya ng post-it notes sa buong table. Lumapit si Leia at binigyan siya ng kape. Bella, baka gusto mong magpahinga muna. Lakas maka-burnout nito. Salamat, Leia. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natatapos to. Kailangan kong ipakita na kaya ko. Habang nakatingin sa laptop, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Santino. Seryosong muka, dala ang ilang papel. Tumitig siya kay Bella. You're overworking yourself. At least ngayon, alam mong nandito ako. Bakit kailangan mo pang pahirapan ang sarili mo? Bakit hindi? Pinahirapan mo rin naman ako. Napahinga ng malalim si Santino. Ipinatong niya ang mga papel sa mesa ni Bella. Just don't forget to eat. Lumakad siya palabas, tila hindi alam kung paano lapitan si Bella. Napatingin si Leia, natulala sa tensyon. Ang init ng eksena, parang teleserye. Sa opisina ni Celeste, nagmeeting siya kasamang isang kaibigan niyang PR manager, si Arman. Kailangan kong sirain si Bella sa mata ng board. She can't stay here. Anong plano mo? She's new. I'm sure she'll commit mistakes. Kailangan ko lang bantayan kung kailan siya magkakamali. Presentation day. Ilang araw ang lumipas. Meeting day na para sa proposed resort project. Present si Bella, Celeste, Santino at mga board members. Nasa dulo ng mahaba at eleganteng boardroom table si Santino. Seryosong nakatingin kay Bella. Tumayo si Bella. Medyo kabado pero determinado. Nag-project siya ng slides. Good morning. I'm here to present the feasibility of Velasquez Group's next venture, El Paraiso Resort. Nagpatuloy siya ng mahaba at maayos na presentation. Lahat nakikinig. Pero biglang tumayo si Celeste. May hawak na report. Excuse me, board. Before we proceed, Mrs. Velasquez, can you explain why your financial forecast does not match the current market evaluation for prime beachfront properties in Palawan? Nagulat si Bella. Tiningnan niya ang file niya. Totoo, may discrepancy sa figures. Your numbers are short by roughly 200 million pesos. That's a huge error for someone handling company data. Nagbulungan ng board members. Napahiya si Bella. Nagsalita si Santino. Malamig ang boses. Bella, bakit hindi mo ito na double check? Napayuko si Bella. Hindi niya alam kung paano sasagot. Nanginginig ang kamay niya. I'm sorry, I'll fix it. Lumapit si Celeste. Nakangiti ng mapanlait. See? Hindi basta-basta trabaho ang ginagawa dito, Mrs. Velasquez. Lumabas si Bella sa boardroom. Luhaan. Sa hallway, hinabol siya ni Santino. Hinawakan siya sa braso. Bella, bakit ka pumasok dito kung hindi ka handa? At least ako lumalaban. Hindi katulad ng iba na pumapasok lang sa buhay ng may asawa. Nagkatinginan sila ng matalim. Umalis si Bella. Iniwan si Santino. Nakatulala. Bumalik si Celeste sa boardroom. Tumayo siya sa harap. Eleganteng-elegante. If the board allows, I can handle the El Paraiso Resort project. I already prepared a backup plan. Nagtinginan ng mga board. Tumango si chairman. Very well, Celeste. You take over for now. Ngumiti si Celeste. Puno ng tagumpay ang muka. Sa kondo ni Grace. Umiiyak si Bella habang yakap ang unan. Kasama niya si Grace. Shit, Bella. Huwag kang papayag na ganunin ka ni Celeste. Sablay ka, oo. Pero hindi ibig sabihin na wala ka ng laban. Ang sakit. Pinagtawanan ako ng lahat. Pati si Santino. Parang wala akong kwenta. Tingnan mo nga ang sarili mo, Bella. Ang ganda-ganda mo. Matalino ka. Anong karapatan ni Celeste na maliitin ka? Tumayo ka, girl. Kinabukasan, maagang ang nagising si Bella. Tumayo siya sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang sarili niya.
May bakas pa ng lungkot sa mata niya, pero sumiklab ang determinasyon. Hindi pwedeng dito na lang matapos to. Lumabas siya ng kondo. Tumawag kay Mr. Romero. Sir, gusto ko pong i-review lahat ng documents. Hindi ko hahayaang mapunta kay Celeste ang project. Good to hear that, Bella. I'll help you. Ilang gabi hindi natulog si Bella. Nag-research siya ng update market values. Nag-consult sa real estate analyst. Nagbasa ng financial reports. Minsan naglalakad siya sa hallway ng kumpanya habang may hawak na folder. Tulala sa pagod, ma'am. Kain muna tayo. Mamaya na, kailangan kong matapos to. Minsan nakatayo si Santino sa hallway. Tahimik na pinapanood si Bella na naglalakad. Hawak ang mga papel. Kita sa mga mata niyang pagkalito at paghanga. Anong nangyayari sa'yo, Bella? Bakit parang bigla kang ibang tao? Nalaman ni Celeste na bumabangon si Bella. She should have stayed down. Hindi niya ako matatalo. Bella's new proposal. Nasa opisina ni Mr. Romero si Bella. Hawak niyang makapal na folder. Confident na siyang magsalita. Sir, tapos na po ang revised proposal ko. At ipapakita ko sa board na kaya ko tong trabaho. Good job, Bella. You're stronger than you know. Ngumiti si Bella. Halos may luha sa mata. Pero punong-puno ng fighting spirit. Lumipas ang ilang araw. Nasa conference room si Mr. Romero kasama si Bella. Hawak niyang revised proposal ni Bella. Mabigat ang atmosphere. Bella, this is a solid work. Kompleto and updated data. Realistic ang financial forecast. Pati environmental impact study nakuha mo. Ngumiti si Bella, bagaman halata ang kaba sa mata niya. Maraming salamat po, sir. Hindi ako papayag na mapahiya ulit. Then be ready. Present this to the board. Hindi pwedeng si Celeste lang ang maririnig. Habang naglalakad si Bella papuntang elevator, maraming empleyadong bumubulong-bulong. Ay, babalik daw si Ma'am Bella sa board meeting. Akala ko quit na siya. Matapang din pala. Naku, lagot kay Ma'am sa opisina ni Celeste. Halos itapon niyang isang baso nang malamang may bago si Bella. Anong akala niya? Na pwede siyang bumangon at agawin ulit ang spotlight? Hindi. Kausap niya si Arman, ang PR manager. Ayusin mo, Arman. I want every rumor spread that Bella is incompetent. I want her out. Celeste, baka mag-backfire. I don't care. Gawin mo. Kinagabihan, nasa kondo si Bella. Nakabihis siya ng corporate attire. Nakaharap sa salamin. Mahigpit ang hawak sa folder niya. Si Grace ay nasa likuran. Tila inaayos ang buhok niya. Tingnan mo ang sarili mo, Bella. Para kang Reyna. Lagyan mo lang ng lipstick, matatalo mo na yung Celeste. Hindi ito para kay Celeste, para to sa sarili ko. Para patunayan ko na hindi ako basta babae lang sa buhay ni Santino. Tumango si Grace. Proud. At iyan ang Bella na kilala ko. Umaga ng board meeting. Puno ng tao ang boardroom. Nandoon si Santino, Celeste, Mr. Romero at mga board members. Pumasok si Bella, naka-black fitted dress. Confident ang aura. Napatingin agad si Santino. Hindi niya maitagong pagkamangha. Si Celeste kumunot ang noo. Bakit siya nandito? She has the right. Tumayo si Bella sa harap. Nag-project siya ng slides. Good morning, board. I'm here to present the revised proposal for El Paraiso Resort. This time, it's perfect. Sunod-sunod ang slides, malinaw ang figures, photos, projections, environmental data. Tahimik ang board, lahat nakikinig. Excellent figures. Well done, Mrs. Velasquez. Mas updated ito kaysa kay Celeste. Napakagatlabi si Celeste. Tumayo siya. This is not fair. She's just trying to outshine me. No, Celeste. I'm just proving that I can do my job. Hindi ako trophy wife lang. Nagtinginan ng lahat. Lumingon si Santino. Tumitig kay Bella. Kita sa mukha niyang proud siya, pero conflicted. Tumayo ang chairman. The board has decided. We'll go with Mrs. Velasquez's proposal.
Congratulations! Nagpalakpakan ng mga board. Napangiti si Bella. Halos maiyak. Si Celeste nakatayo. Nanginginig ang kamay.